paggamit ng gatilyo. Siguradong walang mintis ang tama nito. Hanggang ngayon, nagko-compete pa rin ako. I consider myself very blessed kasi matagal ko na itong ginagawa at saka hindi ko talaga. Alamin ang ilang shooting tips at tricks sa bagong Jetro Indoor Shooting Club. Ako naman ang inyong kasangga, JR Langit. 14 na taong gulang lamang si Jet nang magsimula siyang humawak ng baril. Dala na rin ng impluensya na kanyang ama. Paano naman po kayo nahilig dito po sa practical shooting at sino pong nag-ano sa inyo, nag-inganyo po sa inyo na? Yun daddy ko ang talagang mentor ko pagdating dito sa sport. Dati siya yun sumasali sa competition. Sumasama ako lagi, tigatulong magbuhat ng bag, pulot ng mga basyo, yung spent shell na nagagamit niya sa practice. Hanggang sa nahiligan ko, tapos nasabi rin ng mga kaibigan niya na bakit hindi ako pasubukan na sumali. Hanggang yun, tuloy-tuloy na. Practical shooting ang forte ni Jet. Ginagamitan ito ng mataas na klase ng baril, bilis, sa gatilyo at pagkilos. Paki-explain po sa amin kung ano po ba ang practical shooting na inyo pong kinahiligan. Yung practical shooting, ang ginagamit namin dito na baril, mas mataas yung caliber. Kumbaga from 9mm hanggang 40, 45. Tapos nagsisimula to ng yung baril na nasa holster. Tapos may mga senaryo na kunyari tumatakbo kami or nanggagaling kami nagsisimula kami sa loob ng kotse. Tapos yung babarilin namin, meron tinatawag na good guys and bad guys na may mga hostages. Then para manalo dito, kailangan balanse yun, oras mo at saka yun patama doon sa target para mag-equalize. Ang makukuha yung power factor niya, score divided by the time ginagawa. Nagsimula bilang hobby, nauwi sa seryosong sport para sa batang gunner, ang practical shooting. Hindi lang World Championship ang kanyang inuwi sa Pilipinas, kundi kasama rin si Jet sa Summer Olympics sa Athens, Greece. Bali, ang pinaka-memorable sa akin yung pinaka-first na World Championship ko, no? World Speed Shooting Championship sa US namin to ginawa noong 1990. Na-defend ko to noong 92 and 93. Tapos nasundan din yun ng World Shoot-Off Championship na ginawa rin to sa Amerika noong 93, 94, 95. Yun ang talagang, kumbaga, yung mga major tournaments na hindi ko makakalimutan. The fastest gun alive ang taguri kay Jet. Siya lamang bukod tangi ang hindi Amerikano nakasama sa tinaguriang Elite Circle of World-Class Shooting Champions. Kami, ni JR, we're really following your career. Even, Thank you. because in the 90s, almost every year, you get the recognition. 1990 up to 1995. Yes. Di ba? Sila Rabo, yan yung talagang mga kalaban ko noong time na yan. Oh, because traditionally, yung mga non-Americans hindi nakakapasok dito Yes. sa competition. Yes, yes. And, si Cheto is the Ilang taon lang po non-American. nung 90 was it? When I won my first, 17 years old. But before that, sumasali na ako doon sa kanila. Junior. Ako noon, junior. Talaga, nung I was starting, they were really fond of me. Kasi I was young. Junior ako. I was beating them, but hindi pa overall. Siguro, kulang ng experience, ganyan. Diba? So, everybody was very friendly. Nung time na medyo natuto na rin ako, so I was becoming a threat to them. May konting saywar na from them, ganyan. Kasi nga, it's a sport of the Americans. Nobody really penetrated, no? Especially when it comes to firearms. Yan, until we were given a chance, yes. So, nung time na yun. Then, from then on, medyo nagsunod-sunod. Not only me, maraming mga junior na sumunod. Meron tayong mga babae na naging champion. Then iba pang mga lalaki also.
Bilang the fastest shooter alive sa panahong ito, nasaksiyan ni Jethro ang evolution ng iba't ibang klase ng baril. Gano'n pa man, para kay Jethro, wala pa rin tatalo sa classics. Another human interest, at your young age, when you started handling a gun, what was the very first gun? My dad let me try the snub nose 38 revolver. Yeah. Yun yung very first experience ko with a gun. Yes. No, hindi pa. Colt pa yata. Colt pa? Colt pa na snub nose. Tapos noon, mga 45 na stock gun. Tsaka malalakas sumipa. Eh, bata ako noon, mga, I think talagang mga 13, 12 years old ako. Nung pinatry ako talaga. Paborito niyong baril? Ano talaga 1911. Ako talaga. Kumbaga, yun ang mga matitibay. And we have lots of accessories and parts for that. Even now, it's still being used. Tsaka pinaka-durable. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin lumalahok sa mga competition si Jethro. Kasabay niyan, nais rin niya ipasa sa iba na mahilig sa shooting ang kanyang expertise na nakamit sa pagdaan ng mga taon. I consider myself very blessed kasi matagal ko na itong ginagawa at saka hilig ko talaga. And at the same time, naging, kumbaga, negosyo pa namin. Oo, so parang naglalaro lang din ako, di ba, doon sa negosyo ko, which talagang nakakatulong, no? Yung drive, yung passion ko sa sport, talagang nandiyan pa rin up to now. Kaya malaking pasasalamat ko rin. Ano naman po ang makikita po natin dito sa bago niyo pong binuksan na indoor shooting range? Ito, so far, no, ito yung pinaka-latest na branch na inopen namin. Makikita niyo po na siya, mga 25 yards yung distansya. Tapos meron kaming mga bagong mga targets na nilagay dito katulad ng bowling pins, no, na pwedeng ipabahagi sa mga client namin, di ba? Tapos kapag meron gustong mag-ensayo, pwede rin silang bumisita rito. And then yung business hours namin, medyo ginawa namin mas late ng konti. Siguro dahil na rin sa demand ng tao, and then sa traffic din siguro, di ba? Then we close late also. Kasama na rin po dito yung kung wala kayong baril, pwede rin kayong mag-rent ng guns. Yes, oo. Kumbaga, one-stop shop na siya. May mga guns for rent kami, lahat ng ammunition dito. Nagre-repair din kami ng baril. Tapos yung mga accessories, meron din kami for mga iba't ibang klaseng baril, from pistol hanggang sa mahaba. Kalimitang kinatatakutan ng baril dahil sa panganib na dala nito. Pero napatunayan ni Jethro Junicio na hindi mapanganib na sports ang shooting. Matapos siyang makamit ang titulo bilang pinakamabilis sa baril. Nais niyang ibahagi ito sa publiko sa pamamagitan ng kanyang mga shooting range. Pinakahuli sa shooting range ni Jethro ang kamakailan lamang pinasinayaan sa Ortigas Technopoint. Ano naman pong advice ang pwede niyong ibigay sa mga nagsisimula pa lang pong pasukan itong sport na practical shooting para gumaling po sila? Una-una, pumunta ko kayo sa mga yung mga gun ranges, shooting ranges na pwede niyong masalihan. Doon, meron ng may mga kasama tayo, may mga magtuturo sa inyo. Una-una nga yung safety, then tuturuan na kayo kung paano makasali at for competition, kung ano yung mga kailangan gawin. Meron po ba mga kailangan na klase ng baril na ginagamit po rito sa practical shooting? Ano po? Meron, may mga category, no? Meron silang tinatawag na production. Ito yung pagka binili mo, kailangan from the box, pwede mo na siyang gamitin. No? Wala ka nang ilalagay ng mga accessories. Tapos meron naman yung standard na pwede mo lagyan ng accessory na limited lang, hindi pwedeng sobrang maraming accessory naman. Meron tinatawag na open category, parang sa kotse, yung formula car. Yung talagang kahit anong pwede mong ilagay sa makina para bumilis, para gumanda. Ito yung open category. Iba-ibang klaseng category na pwedeng salihan. Nagbigay ng ilang tips si Jethro kung paano magiging epektibo sa shooting bilang sport. Gayon din ang kanyang ama na siyang naging coach niya at impluwensya kung bakit siya nahilig sa shooting. Una-una yung safety, yun ang talagang pinaghahalagahan natin. Isang tinitrain dyan, yung eye-hand coordination. Yun, resistensya. So, kailangan ng konting mga jogging, yan, workout. Kahit anong sport na kailangang paghandaan.
Well, first of all, physical fitness is very important. I see to it na perform all the requirements for his physical fitness. Secondly, yung mga dry fire niya kailangan sa bahay. Without the range, he should practice dry firing. No bullet, no bullet. Ayon kay Jetro, dapat laging tandaan sa sports na gun shooting ay maaari itong makasakit dahil tunay na bala ang ginagamit dito. Ibig sabihin, anya, doble-dobleng pag-iingat at disiplina sa sarili ang dapat pairalin. Ang pinakauna-una siguro, no, yun, kailangan yung baril, lagi mong isipin na may bala. Kahit na wala, hindi mo pwedeng una-una yun. Tapos, hindi mo pwedeng itutok sa tao na may masasaktan, no? Then, yung trigger finger, kailangan laging nasa labas. Lalong-lalo na kapag hindi ka pa ready to shoot. Kailangan pag naka-aim ka lang sa target, tsaka mo palang ipapasok yung trigger mo. And then, yung muzzle, kailangan malayo sa'yo, at saka hindi nga nakatutok sa mga tao or kahit nasa pader, kailangan conscious ka na yung pader hindi lang kahoy na tatagos yung bala. Kailangan solid na pader para kung sakaling may mangyaring aksidente, walang masasaktan na ibang tao. Must be humble, that's the first thing. And then must be discipline. Very important, discipline. They have to practice mind concentration. This is very important during competition. Pinakamahalagang tip sa larangan ng speed shooting ang disiplina. Hindi itong murang sport at hindi rin madali. Subalit, masusubukan sa shooting ang dedikasyon, pasensya at disiplina. Sa ganito pong klase ng sport na practical shooting, ano po ba yung masasabi na-develop sa inyo? Ano yung madidevelop pa? Yun nga, yung disiplina, no? Kasi nga, ang hinahawakan namin, delikado totoong bala. Pangalawa doon, yung tuwing lumalaban kami, marami kaming nakikilala mga tao, iba't ibang bansa, iba't ibang probinsya. Sabi rin ng iba na pagka involved ka sa sport, kumbaga, ito na yung parang makakalimot ka sa mga problema, nakaka-relax, di ba? Pagka-stress ka, pwede kang pumunta dito, pumasyal ka sa amin, saka pumatok ng konti, tapos doon, refresh ka na. Kabilang sa itinuturo sa Jetro Indoor Shooting Club ang pagiging responsible sa paghawak ng baril. Everyone, I just wanted to emphasize also the importance of gun safety. Huwag lang tayo basta-basta nagbabaril. Always make sure you're in the right environment, you have the right equipment. Kasi we don't want to harm the people around us. So just have fun but be safe at the same time. Can we invite yung mga viewers na pumunta sa Jetro? So I'm inviting everyone to please visit the Jethro shooting range. It's so much fun here. It's very innovative. It's so much different from the other shooting ranges that I've been to. So please visit us here. You won't regret it. Sa hanay ng mga kategorya sa shooting, practical shooting ang karaniwang pinapasok ng marami dahil maaari itong i-apply sa pang-araw-araw na pamumuhay ng isang tao. Tulad na lamang ni dating Senador J.V. Ejercito. Dun sa sport na gun shooting, ano sa tingin siya yung pwede mong benefits na makuha as a gun enthusiast? Well, kasi practical yan no? I mean, yung sport, you can apply it in your daily life, yung pang self-defense, no? Tsaka ang maganda rito, ini-instill siya, tinuturuan ka na talagang pag responsible gun owner ka, mas mas restrained ka, mas may pasensya ka. Talagang it's really for self-defense. Never na gagamitin mo to be an aggressor, no? Dapat hindi. Kaya kung titignan naman natin sa ating lipunan ngayon, most crimes are bihira, halos wala ang involved sa mga licensed firearm owners. So talagang bago ka makakuha ng lisensya, kumbaga tinuturuan ka na ito'y dapat for self-defense lang. So ako naman, being a responsible gun owner, I support that. Kasi nga, kung titignan din naman natin ang statistics, siguro yung crimes, halos wala ang Kung meron man, very small percentage that involves licensed firearm owners.
Patuloy na umaani ng pagkilala ang practical shooting bilang isang challenging sport. Pero dapat nating tandaan na may kaakibat na responsibilidad ang paghawak ng baril. Ating tularan ng disiplina na naging bala ni Jethro para kanyang masapul ang walang mintis na tagumpay.